1985. Lo sa asig bansat. Niggas want the gutter. Ice Cube, J.O. Felony. My nigga gangster. Hi, it's me, Mami Lai. So, ngayong ganap nga, pupunta tayo sa ospital. Dadalawin ko ang aking pamangkin na babae. At nag-ready nga ako. Siyempre, di natin kakalimutan yung ating mga palamuti para sa mga ingkitera. Tapos, ayan. Nilalagay ako ng mga accessories. Dahil di ako malis na bayan nang wala yung mga yan. Paplansya nga lang ako ng buhok. Yung sa bangs lang naman ang aking pinaplansya. Hindi lahat. Kasi ayoko masira yung hair ko. Nahalagaan ko yan. Yung harap lang kasi unang kumukulot yan. Di naman ako kulot pero kasi basta gusto ko lang straight siya. Ayoko yung wavy. Ganon. Nasanay na rin kasi ako na straight nga yung buhok ko. Hindi natin kakalimutan yung pabango, no? Sabi, syempre. Oh my God! Dahil yan yung lagi mga tinatanong sa atin kung anong pabango mo, ba't ang bango-bango mo. Syempre, kailangan natin yan. Kailangan na tayong maamoy. Kahit pangit ka, basta't mabango ka, okay na. Char. Nagkasapatos na ako. Hindi pa ako sanay sa pag-vlog, kaya ayaw mag-adjust. Oh my God! Hirap na hirap ang person. Ayan, alis na tayo. Nag-ready na ako. Hindi ako sanay talaga sa pag-vlog, kaya lagi pa ako nakatingin sa camera. Dahil tinitingnan ko kung okay pa ba siya, kung nakatayo pa ba siya, o ano na. Diba? Halata ba? Tingnan mo, silip na silip, diba? Pasensyahan nyo na yung taba ko. Wala, ganun talaga. Ito lang nga, on the way na tayo, papunta sa hospital. Pagkikita pa kami ng ate ko dito niyan. At dahil Sunday ngayon, walang traffic. At wala na rin akong gas. Nakita nyo, 1 bar na lang. Papagas ako later. Dito lang ako banda sa may EUF. Dahil nagpasala ng aking ate. Nagpa-eyelash pala. Mali pala yun. Magkaiba pala yun. Nagpa-eyelash ang aking ate. Hinihintay niya na lang ako. Dahil tapos na rin siya. At bakit ang tagal-tagal ko daw. Kung makikita nyo dyan sa video, wala siya sa mood. Dahil naghintay na naman siya sa akin. Dahil lagi late ang person. Ayan. Nasipat ko na siya. Mo, hindi niya ako pinapansin. Nabibisit siya sa akin. Pero sabi ko, naka-eyelash. Sabi niya, mag-drive ka. So, ayun, nandito na nga kami. Nandito na kami sa Sacred. Tinihintay niya na naman ako dahil may nakalimutan ako. Wala akong face mask. Hindi kasi nakakapasok dito nang walang face mask. Diba? Bad trip na siya. Lagi na siya nag-aantay sa akin. Sorry naman. Nasa 3rd floor nga yung room ng aking pamangkin. At hindi pa namin alam kung anong room number niya. Kahit pwede naman namin i-chat ang nanay niya. Nagtanong pa ako sa front desk dahil nga nawala sa isip ko. Ang alam ko, kasi, yung number na yun. Pero hindi pala. So, napagalitan na naman ako. Ay, grabe ba? At ito na nga, pagbungat ko, nakaupo ang aking pamangkin here. At nagti-TikTok, nanonood ng TikTok. Diba? Biligyan mag-TikTok eh. Tapos tinawagan ko ang aking bunsong anak. Dahil gusto daw niya makita ang kanyang ate Cassie. Oh, ayan. Say hi. Oh, hi naman siya. Dahil naka-3G lang ako, wala pa ako internet. Pero na-record ko. Dahil ang aking anak lagi mo pag-check up. Nasaan ako? Namimiss niya ako lagi. Ayun na nga, maya-maya nagpaalam na rin siya. Dahil kami ay aalis na rin. Dahil may pupuntahan pa ako. Pupunta ako sa friend ko sa mall. Diba? Ang bilis. Nandito na nga ako sa mall. Grabe yung video na to. Fast forward talaga. At may tumawag nga sa akin ng Tita Lydia. Nagulat ako. Kasi ako na mag-isa. Ako na lang mag-isa. Dahil si ate ko nga bumaba. Tapos nakita ko, magkasama niya na pala ang kanyang junak. Sabi ko nga, samahan niya muna ako. Hayaan niya muna mag-date yung kanyang mama at papa. Tinatawanan niya. Tingnan niya. Ayan sila. Pero tinatawag siya. O, ayan. Nagdalawang isip siya. Hindi nga na po sasabi siya sa akin na bababa siya dahil tinatawag na siya. Nagkakain pa nga sila. Dahil di pa sila kumain. Hindi ako magigipagkita ako sa friend ko. Sabi ko, sige, bumaba ka na. Ayan, lakad na lang ako. Loner na naman. Oh, diba? Pak, ang ganda. Saan ka dyan? Niya nga siya dahil nga nagmamaritesan kaming dalawa. Pero dahil nagugutom na rin ako, sumunod na rin ako sa ate ko. Naglalakad nga ako papunta sa kanila. Nasa Makimura daw sila. So tara, punta natin sila nang makalapang na. Ito nga ang aking binigay ng aking friend. Ano daw? Diba? Ganda ng pagkakabalot. Para kami nag-exchange gift. Ayan. Nilapag ang aking order.
Dahil gutom ako, sila na nagbukas ng aking mahiwaga na kabalot. Tingnan niyo mamaya kung anong laman. Ito na nga siya. Pabango. Diba? Oh, may napag na naman. Tataba na naman ng first son. Hindi na ako makapag-diet. Dahil yan ay libre ng ate ko. Wow. Pero sila una nagbukas ng pabango. In fairness. Diba? Ang bango. Gusto daw niya. Sabi ko, pati siya bumili. Bago tayo makalimutan, syempre kakain muna ako. Itabi na muna ang pabango. Dahil nagugutom na talaga ako. Kaya nakikipag-usap ako, pero totoo niya gutom na ako. Syempre nakikipagbulatasan tayo, libre lang yung pagkain eh. Diba? Sarap na sarap. Takaw. Nguya pa more, oh. Chopstick, pero kinamay na lang. Yaman, nga. Ano daw? So ito na nga, sariling sikap. Kunyari sumakay ng kotse, dahil wala akong videographer. Oh, diba? Hirap pala mag-vlog. Tayo na. Grabe. Lagi ako nakahawak sa cellphone, naka-video. Tapos gumagalaw-galaw, oh, dahil wala eh. Sariling sikap. Saka na tayo magkumuha ng kapag nanood na kayo. Panoorin nyo ako ha. Para naman makahanap tayo ng magbibideo sa atin. Hirap pala. Feeling. Papagasta nga ako dahil naka-warning na. Malapit lang naman, dito lang ako sa Landers. Sa tabi lang ng Marquee Mall. So, hindi ako mahihirapan. Dahil may ginagawa daan dito, medyo masikip yung daan. Ayan. Shooting, wala na akong alam sabihin. Basta nandito na ako sa Landers, pero hindi papasok sa loob. Dahil wala akong pang shopping. Papagas lang tayo. Ayan, Caltex. Dahil meron akong coupon. Dito tayo pipila. O, diba? Feeling may laman ng wallet, pero wala naman talaga. Saktong panggas lang. Kailangan lang natin siyang ipakita. 1.4 nga ang aking binayaran. Ayan, full tank na. 1.4. Ay, nako. Ang gastos din may sasakyan. Kung akala nyo lang. Tumawag nga ito si Papa. Gusto daw niya ng fruits. Ayan, makikita niyo yung message. At saka tinapay. So, isip kong punta na naman sa isang mall. Doon naman tayo sa Robinson, di ba? Ang dami kong ganap araw-araw. Ang dami kong pinupuntahan. Kasi pag lumayas ako, maraming pakisuyo. Hindi lang naman si Papa. Meron din ako. Mga kids. May gusto daw, nagkikrave ng ganito. Dahil di naman marami ang ating bibilin. Ayan. Malit lang na basket. Fruits nga, di ba? Punta na ako dito sa Maze naka-slice para di na siya mahirapan dahil gabi na nga yan. Para di na siya magbabalat. Nagkikrave siya siguro. Sige, okay na yan. Mura lang naman. Budget meal. Go. Ang mahal nga ng mga prutas ngayon, hindi tulad noon. Lalo na, dito ka pa sa mall bumili. Kaso wala tayong choice, sarado na ang palengke dahil gabi na nga. At pupunta ako dito. Number 1 tong kinukuha ko lagi pag pumupunta ako sa grocery. Hindi mawawala ang Yakult. Dahil ang Yakult, feeling ko nakakatulong talaga sa mga anak ko yan. Para na rin sa kanila. At sa amin. Siyempre nakikinom, di pwedeng sila lang. Wow. Ang dami ko pa sanang gustong bilhin, kaso wala akong budget. Kaya ito, naglilibot-libot na lang nagtitingin. Bibili sana ako ng hotdog, ng tender juicy, pero gusto ko yung cheese. Pero chicken cheese lang yung may available. Naghahanap ako ng wala talaga, jumbo cheese, wala. So, hindi na ako bumili, hindi na ako kumuha. Dahil mas gusto ng mga bata yun. So, kumuha nga akong tinapay para sa amin. Siyempre, titignan mo natin yung expiration. Baka mamaya expired na, bukas din agad-agad. Pero hindi naman, mayroon pa naman 7 days. So, kinuha ko na agad. At nagbayad na ako. Ayan. Hindi na ko yung budget ko dahil below 1,000 lang dapat. Kasi 1,000 lang ang pera ko. I'm so happy. Dahil nasa 800 plus lang yata. 700 plus. Wow! Ang binayaran ko. Nag-nervous na ako. Pero carry lang. Wow. Diba? Tingnan nyo naman. Hirap na hirap ako. 3 balot yung dala-dala ko. Tapos bubuksan ko pa yung car. Pati pa kailangan natin gamitin. Hinihiwalay ko nga kay Papa sa amin. Dahil yun sa amin, baka mahalo. Sabihin niyo hindi ako busy. Magkikita nga kami ni Papa sa kanto na lang. Kasi, para din ako reverse. Medyo mahirap kasi. Tinatamad na ako. Gusto ko na nga rin makauwi dahil gabi na nga. Ayan. Medyo matagal ko siyang hinintay actually. Pero malapit lang naman ng Robinson dito sa bahay nila. Kaya, ayan, hintay ko na lang siya dito sa kanto ng street. Hindi siya sa may loob. Hindi ko na kaya kasi gusto ko nang makauwi. Dahil kanina pa akong hapon umalis na bahay.
Ayos ko lang, double check ko. Ang taba. Tagal ko siyang hinintay dyan. Pag mayroon nga dumaraan, akala ko siya na. Pero hindi pa rin pala. Ayan, nandiyan na siya maya-maya. Siyempre, chikahan muna. Ayan, pinakita ko rin mga binili ko sa kanya. Pasalamat nga siya. At itong maririnig nyo. Nangingi nga siya ng panggas, diba? Na daw siya. Siyempre tayo, bilang isang anak, bigyan natin kapag meron tayo. Nag-chikan kaming konti, tapos nagpaalam na rin siya. Ang sarap din sa feeling na nabibigyan natin yung magulang natin kahit na hindi sila humingi. Pero minsan, dahil nga si Papa, open siya sa akin, sa aming magkakapatid, pag may gusto siya, nagsasabi naman siya. Which is yun, syempre pag meron tayo, bibigyan natin. Yun nga, pag wala talaga, sasabihin ko naman sa kanya. Yun lang. Bye! At ako'y uuwi na. Gusto ko na rin magpahinga.